programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Hello everyone at magandang araw sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kami ng Pangarap. Ito ang si Annalyn ay matagal na nag-aantay nga dito kay Don Pepe, ngunit hindi pa rin dumarating itong si Don Pepe at simula na nga silang maglakad-lakad dito sa hotel at nakapunta nga siya doon sa may lobby at ito sa may receptionist at nakita nga nitong si Annalyn, itong si Moira dito at tinanong niya nga kung anong ginagawa niya dito at nakita nga nitong si Annalyn na humingi nga ng wheelchair itong si Moira dito sa receptionist. At ito nga si Annalyn ay tinanong nga itong si Moira kung bakit kailangan niya ng wheelchair, ngunit itong si Moira ay nagdahilan lamang at nagsinungaling na wala nang pakialam itong si Annalyn. At ito nga si Annalyn ay nagtaka nga at nagduda na nga dito kay Moira dahil bakit kailangan ito ng wheelchair is samantalang mga matatanda lamang ang usually ay gumagamit ng wheelchair. At dito nga, nagduda na nga itong si Annalyn at sinabi niya dito sa kanyang kaibigan na sundan na lamang nila itong si Moira dahil masama talaga ang kutob nitong si Annalyn. Samantala itong si Zoe ay iyak nga na iyak at humihingi ng tawad dito sa kanyang lolong si Don Pepe dahil nga ay sa pukpok nitong si Moira ng bote ng alak dito sa kanyang Lolo Pepe. At sabi nga nitong si Zoe na kailangan nilang gawin yun dahil hindi dapat malaman ni Dr. Archie Tanyag ang katotohanan na hindi nga siya anak nitong si Dr. Archie Tanyag at hindi niya rin lolo itong si Don Pepe. At ito nga si Don Pepe nga ay nawala na nga ng malay at hindi pa rin nagkakamalay hanggang ngayon. At ito nga si Moira at itong si Zoe nga ay nabanggit nga nitong si Moira dito kay Zoe na nandito nga si Annalyn sa hotel at ito nga si Zoe ay nabigla nga siya at sabi nga nito ay kailangan na nilang lumabas, ngunit natatakot din siya dahil nga may mga CCTV. Ngunit itong si Moira ay sabi niya ay nagtanong na siya sa baba kung active ba ang CCTV, ngunit sinabi daw na hindi na daw active ang mga CCTV kasi naswerte pa rin sila kaya nagmadali silang ilagay sa wheelchair itong natandang si Don Pepe para mailabas nila nito ng kanilang kwarto sa hotel at maibaba nila doon sa labas ng hotel. At ito nga si Moira ay tulak-tulak na nga sa wheelchair itong si Don Pepe na wala ngang malay at balak niya nga itong ipadala doon sa kanyang kaibigan at para hindi na sila booking pa nito at kinuha nitong si Moira ang DNA test nitong si Zoe at kailangan daw wala nang makaalam noon. Ito ang masamang balak nitong si Moira at nahikayat niya din itong kanyang anak na si Zoe dahil nga takot nga sila na mabuking nga ang kanilang mga sekreto dahil nga makukulong silang dalawa. Samantala itong si Annalyn nga ay hindi na nga nila naabutan itong si Moira at nagtanong nga sila sa receptionist kung makikita ba sa CCTV kung may bumaba bang may binababang matanda itong sila Moira, ngunit sabi ng mga staff doon ay hindi na daw gumagana ang kanilang CCTV. Samantala itong si Giselle naman kinausap nga itong si Dr. Archie Tanyag kung nagkausap na ba sila ng kanyang amang si Don Pepe, ngunit itong sabi nitong si Dr. Archie Tanyag na hindi niya makontak ang kanyang papang si Don Pepe. Samantala itong si Annalyn ay grabe nga ang iyak at tinawagan niya itong si Giselle at tinatanong nga kung nakita ba nila itong si Don Pepe at sabi nga itong si Giselle hindi niya pa nakita, hindi sila magkasama at wala din siyang alam. At ito nga sabi nga itong si Annalyn na 2 oras nang nawawala ang kanyang Lolo Pepe at naghihinala na din itong si Annalyn na may kinalaman nga dito itong sila Moira at itong si Zoe sa pagkawala nga nitong si Don Pepe na matagal na rin na nag-aantay nga itong si Annalyn na makipagkita sa kanyang Lolo Pepe para magkausap nga sila sa hotel na yon. Ngunit itong si Moira at itong si Zoe nga ay nailabas na nga itong si Don Pepe at naisakay na nga sa truck ng kanyang kaibigan. At ito po guys ang pakakaabangan natin kung ano na nga bang mangyayari dito kay Don Pepe at sa mga susunod pa na kabanata po. Maraming salamat po sa panonood ng aking mga video. Thank you so much po and God bless us all po. Paki-like and share and subscribe na rin po ng aking mga video at aking channel. Thank you so much po again. God bless us all.